Pero tingnan niyo po hindi papayag ang Diyos na yung mga anak niya may mamatay. Bakit? Ito po yung nangyari. Pamaya doon sa verse na makikita natin, inutusan po sila na gumawa po nung isang bagay na to, yun nga po naglagay nung dugo sa hamba ng pintuan. Basahin po natin yung Exodus 12:1-14. Yan. Sabi po doon, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron sa Ehipto, mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Sino po yung nag-delegate ng unang buwan? Si Yahweh. So sa biblical calendar po pala, si Yahweh yung nag-choose nung araw, nung buwan, yung magiging unang buwan nila. Ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. 'Di ba? Nakita po natin yung mga months tsaka days po sa Hebrew or biblical, panay first, second, third, halos ganun po, fourth, fifth, yun po yung ibig sabihin nila. So, madalas po pag makikita natin sa Bible, katulad po nito, mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. So, yun nga po yung Nisan. At sabihin ninyo sa buong sambayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito. So, kung January, yung ating first na buwan, January 10, ganon, parang ganon. Nisan 10. At sabihin ninyo sa buong sambahayan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Okay? Tupa or batang kambing. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa, magsasalo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin makaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang tupa ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang lalaki ang tupa o ang kambing. 1 taong gulang, walang kapintasan. Okay? Walang kapintasan, walang blemish, unblemished. Aalagaan ito hanggang sa ika-14 ng buwan. So, bibili sila or magkakaroon sila ng tupa ni Nisan 10. Aalagaan nila yung tupa hanggang Nisan 14. Nasundan nyo po? After 4 days daw sabing ganon. Alagaan ito hanggang ika-14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay napapatayin ng buong bayan ang kani-kanilang inalagaang hayop. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay na kikakainan ng kinatay na hayop. So yung blood po nung kinatay nila na walang kapintasan na tupa or kambing, ipapahid po doon sa pintuan or sa hamba ng pintuan ng kanilang mga bahay. Ito yung ng Panginoon para sila ay maligtas doon sa angel of death. Di ba po? Sa gabi ring ito, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampaalsa at mapapait na gulay. So kakainin naman pala. Lilitsunin nila yung tupa or yung kambing. Kakainin din nila yung blood lang ang ipapahid nila talaga. Verse 8, sa gabi ring iyo, verse 9, huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop. Talaga kailangan, lechon, hindi pwedeng nilaga. Kundi lilitson ninyo ito ng buo, kasama ang ulo, mga pata at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, kailangang sunugin kinaumagahan. Naalala niyo po yung mana? Di ba? Hindi rin pwedeng kumuha ng sobra para kinabukasan. Hindi rin pwede. Kung may matira, kailangan sunugin. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod.
Magmadali kayo sa pagkain nito, ito ang Pasko ni Yahweh. Yan po yung Passover, yan po yung tinatawag na Pesach or Pasak sa Hebrew. Yan po yung story, yung origin ng unang Passover. So the next time na makita nyo yung salitang Passover or Paskwa sa Bibles, ng mga Bible natin, ito po yun. Ito yung sinasabi nito. Tingnan nyo po ito yung mga, until now po kasi, itong mga to, kapag kino-commemorate po nila tong Paskwa, kinakain din po nila to with tinapay na walang lebadura. Yung pong mga tinapay na maninipis, parang yung kinakain po natin sa communion. Then meron din po silang mapapait na gulay. May meaning din po yan para sa kanila. Okay. Ito po yun. Ito yung pinaka-ano nito, verse 12. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop. At paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. So sino raw po yung nagsasalita? Si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko. At walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. So, importante po pala yung dugo na pinahid. Paano na lang kung nakalimutan nila na pahiran yung hamba ng kanilang pintuan, no? Very important po. Mamaya makikita po natin yung connection nito. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko. At walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Ayan po pala, yung Feast of the Passover. Sa pamamagitan nito'y maaalala ninyo ang aking ginawa. Bakit Passover? Parang ano po yan? Parang ano tawag doon? Ano yung kilos? Pandiwa. Na kapag nakita ng angel of death, yung hamba na merong dugo na nakapahid, magpa-Passover siya. Lalampasan niya. Walang mamamatay na panganay doon sa bahay na yon. At doon sa mga wala pong nakapahid na dugo, yung mga panganay na nandun, sabi kahit whether tao raw to or hayop, mamamatay po yung mga panganay. So yan po yung origin nung pong Passover. Okay? Balik tayo, Rafael. So, sa Leviticus 23 verse 5, ay balik tayo doon sa isa. Important yun. Yung Pesach, tingnan po ninyo yun nga po, yung Passover, pinaalala sa kanila, di ba, isang reason kung bakit po, yung meron silang mga pista, is para ipaalala sa kanila yung ginawa ng Diyos sa kanila. So, ito po ang pinapaalala sa kanila, yung pagliligtas sa kanila, yung pagpapalaya sa kanila sa pagkaalipin sa Egypt. It involves sacrifice and consumption of a lamb, unleavened bread, and the retelling of the Exodus story. So, kailangan po yung lamb, very important. Yung pong unleavened bread, kaya di ba sabi ko po sa inyo dun sa binigay kong picture last Sunday, magkaka-connect po yung tatlo na feast ng Israel. Pero ngayon, dito muna po tayo sa Passover. Leviticus 23 verse 5. The Lord's Passover begins at twilight on the 14th day of the first month. Okay? So, kung ang first month nila ay Nisan, may alam na tayong ibang Hebrew, no? Yung Nisan, na pang 14 na araw, yun po yung kanilang Passover. Okay, next. Exodus 12:24.
Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin, pati ng inyong mga anak. Kaya di ba yun din po, every time na meron po silang mga feast, ikinukwento po nila doon sa kanilang mga anak, sa mga kabataan nila, kung ano yung sineselebrate nila. Di ba parang kapag Christmas, di ba, kinukwento, alam ng lahat ng mga bata na Christmas, kaya lang nga, nakakalungkot, yung mga bata, mas kilala si Santa Claus pag Christmas. Hindi na kwento, or maaaring na kwento rin yung first Christmas story, pero mas na-highlight si Santa Claus, yung mga gift, mas na-highlight si Jose Marichan, at kung ano-ano pa, di ba? So, this time, sabing ganon, patuloy ninyo itong ganapin sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag tinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ito ginagawa, sabihin ninyong ito'y pag-alaala sa Pasko ni Yahweh. Nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo. Okay. Ito pong, ginanap po ba ito sa New Testament? Naalala niyo po ba itong ginanap sa New Testament? May narinig na po ba kayo or nabasa kayo sa New Testament tungkol po sa Pasko? Or Passover? Kung English po yung Bible nyo. Si Brother Joseph na naman. May valedictorian na tayo. Joke lang. Okay. So, ito po yung example ng kanila pong paggunita ng Passover. So, kapag po naggugunita sila ngayon, sa panahon po natin ngayon ng Passover, yan po yung mga makikita natin sa hapag nila. Meron pa rin po silang lamb. Meron pa rin po sila nung matcha na tinatawag. Yun pong parang biskwit. Yun pong parang pita bread. Pita bread po ba yun? Okay, so pita bread din po pala. The same pala yun, no? So pwede pala natin gamitin yung pita bread sa sa communion. Unleavened po siya, wala siya kasing pampaalsa. Then, meron silang mga bitter herbs. May mga mapapait po sila na gulay. Bakit? Kasi po, mapait po yung sinapit nila habang nasa Egypt sila, di ba? So, may mga symbol po yung mga yan. And meron din po silang cup. Okay, so, New Testament observance. Tingnan po natin sa Luke 22, 15 to 20. Ito po yung sample na nabanggit po ang Pasko sa New Testament. Sinabi niya sa kanila, matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa hapunang Pampasko na ito bago ako magdusa. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Dumampot siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay iyon sa kanila at nagsabi, kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sounds familiar? Last Supper. Noon pong Last Supper na yon, ginugunita po nila yung Pasko or yung Passover. So tingnan natin, even si Jesus po nagsasalita dito sa verse 15. Sinabi niya sa kanila, even si Jesus, siya po mismo, ginanap po niya itong Pasko or ito pong Passover. Okay? Yung pag-alaala, yung pag-celebrate nun pong kanilang Passover. Dito nga po, makikita natin ito sa every time po na tayo ay nagko-communion. 19, dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati yun at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So, ano po yung dito sa New Testament, ano po yung naging symbol nung tinapay? Katawan ni Kristo. Diba? Yun po yung mga nasa Isaiah 53, yung po pinag-aralan natin kanina, na nabugbog, nasugatan, hinampas para sa Panginoon. Yan po yan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin.
So sa Old Testament, sinabi dun kanina sa verse natin sa Exodus na alalahanin yung Paskwa. Dahil yun yung pagkalayaan nila, freedom nila sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngayon, sinasabi naman po dito sa Luke 22, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So, kapag po, naalala ko kasi yun talaga may nagtanong sa akin, sabi, anong feast ng Israel yung sineselebrate nyo? Hindi ako nakasagot. Except sabi ko, meron kaming Thanksgiving sa church. Pero eto pala, yung communion na ginagawa natin, it's parang Passover na rin po yung ating inaalala, no? Kaya lang, sa kanila po, once a year lang. Kasi every 14th day lang po ng unang buwan. Tayo, every month, di ba? Every first Sunday of the month. Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Dugo. Naalala po natin yung dugo dun sa hamba ng kanilang mga pintuan. Ano po yung nangyari nung nakita ng angel of death yung dugo doon sa pintuan, sa hamba nila? Nilagpasan. So, they are saved from the wrath. Hindi sila, walang namatay na panganay doon sa bahay na nandoon, na merong dugo ng lamb. Okay. So, important, very important po ito, yung dugo ng Panginoon. So, yan po ay ginanap, even sa New Testament. Nakita natin yung relevance niya sa New Testament. And even now, hanggang ngayon po, yung mga Jew, even yung mga Messianic Jew na tinatawag, ano ba yung mga Messianic Jew? Pag narinig niyo po yung mga Messianic Jew, sila po yung mga Hudyo na Christian na rin. Kumikilala na kay Kristo. Kasi marami pa rin po na mga Jew na hindi pa rin tinatanggap si Jesus. Yun po yung verse natin din kaninang umaga. May parang nakatabing pa sa kanilang mukha, hindi nila pa rin nakikita hanggang ngayon. Until dumating daw yung time na yon, naliliwanagin yung kanilang paningin. Okay. Ngayon, ano naman po ang relevance nito sa church? Tingnan po natin sa John 1:29. Behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Ano po ang tawag sa Panginoong Jesus? Lamb of God. Sa Old Testament, yung dugo ng lamb, pinahid sa hamba, nilampasan sila ng angel of death. Ngayon, sa panahon po natin, John 1:29, behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Yung dugo ni Kristo, yun po yung nagligtas sa atin, ating pinanampalatayan. Yun po yung nagpalaya sa atin sa kasalanan at sa kamatayan. Nakita niyo po yung relevance? Dati, naligtas sila sa pamamagitan ng dugo lang. And siyempre yung obedience nila sa Diyos, sumunod sila sa sinabi ng Panginoon eh. Kaya naligtas yung mga panganay ng mga Israelita. Ngayon, tayo naman po, we believe that Jesus is the Lamb of God. Yung dugo ni Kristo ay nabubo para sa ating mga kasalanan. Amen po. Kaya meron pong kaligtasan. Dahil yung dugo ng ating Panginoong Jesus ay nabubo sa krus ng Kalbaryo. Okay. Sabi rin po sa Romans 10 verse 4, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Kailangan pala manampalataya tayo kay Jesus. Ang sino mang sumampalataya. Itinuturing na, hindi tayo perfect. Marami tayong nagagawa pang kasalanan hanggang ngayon. May perfect po ba dito? Hindi na nakakagawa ng kasalanan? Wala. Unrighteous tayo. Pero yung righteousness natin kay Jesus. Kapag daw ang sino mang sumampalataya sa Kanya,
Sino po dito yung sumasampalataya kay Lord? Tayo. Ang tingin na sa atin ng God the Father, ano po? Matuwid. We are made righteous. Righteous na po tayo, ang tingin sa atin ng Diyos because of the blood of Christ. Though, syempre, yung mga kasama natin, mga kakilala natin, masyadong mataas standard. Christian ba yan? Bakit ganyan ang ginagawa? O Christian ba yan? Bakit ganyan, di ba? Sa mata natin, parang masyadong taas ng standard natin. And yet tayo naman, hindi pa rin naman tayo perfect. Di ba? Wala kang perfect sa atin, tapos kumakahusga tayo ng ibang tao. Pero sa Diyos, itinuturing na matuwid yung mga sumasampalataya kay Kristo. Ano yun? John 3:16. Ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya ay hindi na mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Very good, children. Okay, next. 1 Corinthians 5:7. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa. At talaga namang ganyan kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa. Walang iba kundi si Kristo. Makikita po natin mamaya yung relevance yan. Mark 14:12. Unang araw noon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, araw ng paghahain ng korderong pampaskwa. Tingnan niyo po nung sinelebrate nila yung Passover, merong kordero, di ba? Doon sa unang Paskwa. Nasusundan niyo po. Pero si Jesus, sabi doon sa 1 Corinthians 5:7, naihandog na ang ating korderong pampaskwa, kundi walang iba, kundi si Jesus Christ. May relevance po ba yung lamb, yung tupa na kinatay doon sa Exodus at sa ating Panginoong Jesus? Coincidence lang po ba na nangyari na nung ipinako sa krus ang ating Panginoon, Paskwa rin? Or halos the same week ng Paskwa? Is it coincidence? Yan po yung nakikita natin doon sa Ecclesiastes 3:11. He makes all things beautiful in His time. Ibig sabihin, wala po palang aksidente sa Diyos. Lahat planado niya na. Kaya nga, di ba nga, sinulat ni Isaiah, ni Jeremiah, ni Daniel, ni Zacarias tungkol sa Panginoong Yesus, kay Micah, ilang libong taon na yun, pero nangyari. Di ba po? Next, 1 Peter 1:19. Kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya'y tulad ng korderong walang dungis at walang kapintasan. Naalala nyo rin yung sa Exodus. Di ba? Pinapipili sila ng tupa or kambing na walang kapintasan. Kung maghahandog, kailangan hindi pilay. Ay, sorry po. hindi kalbo. Ay, sorry din po. Hindi po. Sorry po. Basta wala pong kapintasan. Kahit naman tayo, maraming kapintasan, di ba? Wala pong kapintasan. Yung i-offer natin, yung hindi yung payat na to, pwede na to. Hindi ganun. Basta pinipili nila yung pinakamaganda sa paningin nila. Hebrews 4:15. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi nagkasala. Wala po bang dungis at kapintasan ng Panginoon? Wala Sabi doon tinukso siya sa lahat ng paraan, pero hindi siya nagkasala. Coincidence din ba yon na yung sa Exodus, ang pinahanap sa kanila ay tupa na walang kapintasan? Hindi po. Parang pinakita lang doon na yung darating na tagapagligtas ay walang kapintasan. Po. Romans 8:2, sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu,
nagbibigay buhay dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya. Sabihin niyo po, pinalaya. Pinalaya na ako. Pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Coincidence din po ba na nung unang Passover, pinalaya sila sa pagkaalipin ng mga Ehipsyo? All in His own sweet time. Ecclesiastes 3. Tayo po, pinalaya na sa kasalanan. Ang galing, no? Ang galing ni Lord mag-orchestrate ilang daan, ilang libong taon. And yet, naganap yung kanyang mga prophecy. Next. Ang unang Pasko ang naging hudyat ng kanilang kalayaan sa pagkaalipin sa Ehipto. Tama po ba? Gayon din naman, ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus ang nagdulot sa atin ng kalayaan sa ating kasalanan. Yun nga yun sa Romans 8:2. Pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Mga kapatid, mga juniors, pinalaya na tayo. Pinalaya na. Pinalaya na tayo sa kasalanan. Amen. Next. In Egypt, the Israelites marks the doorpost with the blood of the Lamb. Tayo po mga Kristiyano, we are marked by the precious blood of the Lamb. Kaya nga po ang tingin sa atin ng Diyos, righteous sa harap niya. Kahit hindi tayo perfect. Kasi meron na po tayong marka ng dugo ng Panginoong Hesus. Hindi po ba amazing? Hindi po ba nakakatuwa yun? Diba? We are marked by the precious blood of the Lamb, Jesus Christ, our Savior. So yun po yung kaugnayan ng Passover or nito pong Pesak sa ating pong buhay bilang Kristiyano. Meron po ba kaugnayan? Tayo ay pinalaya. Tayo ay naligtas. Kung paanong naligtas yung mga panganay doon sa Exodus dahil sa dugo ng kordero, tayo po ay naligtas dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Amen. So, nakita na po ba natin yung yung pagkakahalintulad nun pong Passover at saka yung relevance nito sa buhay natin? Sana po na unawaan po natin, no? So, ito po yung sinasabi ko sa inyo last Sunday. Wala po kasi ito dun sa Sunday. Ito po yung mga araw nila. Di ba tayo, Monday. Sabi natin, Monday daw yung sa Gregorian calendar, yung Monday is Monday. Yung Sunday, araw daw ng araw. Di ba? Sunday. Tuesday. Basta iba-iba sila, mga Roman God. Ito naman po sa Hebrew. Tingnan niyo po, yung sinasabi ko sa inyo kanina na Yom. Lahat po yan may Yom. Day po yan, day. Ito po yung mga ordinal number sa kanila. Rishon, first, second, third, fourth, fifth. Ang ganda siguro ma-memorize natin. Anong araw tayo magkikita? Sa Kamishi. Sa Biyernes pala yun, ang hirap. Yom Rishon, first day. Yom Sheni, second day. Shlishi, third day, Miyerkules. Revi'i, fourth day. Thursday. Kamishi, Friday. Shishi, Friday. Shabbat, Sabbath day, Sabado. So yun. Pag po may naka-memorize nitong first, second, third, fourth day nila, may prize po sa Sunday. Parang sarap i-memorize, no? First, second, third. Rishon, Sheni, Shlishi, Shrebi, Kamishi, Shishi. Parang inject. Di ba po? So yan po yung mga days sa kanila. So sa kanila po, pag sinabing, kaya pa sa Tagalog version, may makita sa unang araw ng linggo, sa ikatlong araw ng ganito, ng buwan ng Nisan or ng ganito. Yan po yun. Kasi ganyan po yung kanilang naming sa araw. Hindi po araw ng mga Roman gods.
Okay, so ang ganda pa rin po no, na pag-aralan. Ngayon, yung pong tanong natin last Sunday. Ano nga yung tanong mo, Brother Nelson, last Sunday? Sige po, baka po may mga tanong kayo uli. Sige, ano ba naalala mo? Yung Christmas Day? Yung Christmas Day daw po ay kung December 25 ba talaga? May buwan doon na may season doon ng tag-init. Ngayon sa Pilipinas, dahil ang sineselebrate is December, season yun ng taglamig. Ngayon, naniniwala naman tayo na hindi nga December. Ang tanong ko ngayon, Han, kung ito tama natin, anong buwan pumapatak yung kapanganakan ng Panginoon? Although hindi na nga December, diyan sa pinag-aralan natin, anong buwan siya pumapatak? Oo, buwan. Kasi nga, hindi na nga natin sa atin, although dito sineselebrate in December, pero not December talaga. Sa pinag-aralan natin, ano po, according po sa research ko, so hindi nga December 25, no? Bakit muna ba naging December 25? Kasi po, yung December 25, alalahanin po natin, before hindi pa naman laganap yung Christianity, di ba? Meron pong mga ginaganap na mga pagan occasion, celebration sa Europe. Meron pong tinatawag na Saturnalia. Ito ay parang pagsamba kay Saturn or sa kanilang Diyos. Meron din pong tinatawag na winter solstice. Yung pong winter, parang inaabangan nila, ang sinasamba nila dito ay araw. Na, kasi siguro nahihirapan sila kapag winter, kaya ngayon pinaghahandaan nila, ang sineselebrate nila yung pagdating nung summer. Kaya inaano naman nila yung pagsamba sa araw. Ganyan. It so happened, nun daw pong panahon ni Emperor Constantine, 'di ba? Siya yung isang marami pong mga emperor naalala niyo po, may mga gladiator, may mga pine-persecute po yung mga Kristiyano, 'di ba? Pinapapatay. Basta kumikilala ka kay Jesus, it's either sasaksakin ka, ibibiting ka patiwarik, ipapako ka sa krus, or susunugin ka ng buhay, di ba? But then, noong time po ni Constantine, siya po ay naging Christian. Pero, kung di po ako nagkakamali, Catholic po, no? Pero at least, kumbaga, hindi na naging ganun yung persecution sa mga Kristiyano. Then, bakit isinunod na rin nila doon sa, hindi ko alam kung related yung kay Constantine or bakit nirelate na nung mga tao sa December 25 yung Christmas kasi para hindi na sila mahalata na iba na pala yung sineselebrate nila, birthday ni Christ. Akala nung ibang mga kapitbahay nila sa Saturnalia pa rin o kaya yung parang pagsamba pa rin kay sa araw, yung kanilang ginagawa. Even pati po yung mga Yule, yung mga lag, yung mga decoration na ginagawa natin, kung tutuusin po, mga pagano po yan. Ginagawa po yan nila. Pero bakit po ginawa ng mga Kristiyano, kinonvert nila? Yun nga kasi sobra po yung persecution eh. Para hindi sila mahalata, para hindi manganib yung buhay nila. Maglagay na rin tayo ng ganito. Anyway, yung candle naman, nagsisimbolize naman to kay Jesus na siya yung light of the world. 'Di ba? Parang gano'n. Maglagay na rin tayo nitong bell kasi itong bell naman parang it heralds na dumating na yung tagapagligtas. Parang ginawa lang nila na Christian. Kumbaga, kinonvert lang nila pero ginaya. Actually, ang origin po ng mga gamit na yon ay pagano.
Tapos, kung mapapansin nyo po, pinag-aralan natin at marami pa po tayong mga pag-aaralan every week. May mga nilagay po na ikalabing-apat na araw ng buwan ng ganito, ikaganitong araw. Pero, may napansin po ba kayo sa Bible? Bakit kasi hindi nilagay yung December 25 or any dito sa Chesvan, Kislev? Bakit kasi hindi nilalagay doon kung anong buwan siya ipinanganak talaga? So wala po talagang nakalagay sa biblically. Pero yung mga scholar po, nagko-compute sila. Ang sabi po nila kasi si John the Baptist daw ay ang tatay niya, di ba, si Zacarias, priest, sacerdote si Zacarias. Sa kanila po kasi, sa dami na po ng mga priest, nagkaroon po sila ng mga, ikaw sa month ka ng Nisan, ikaw sa Iyar, ikaw sa Sivan, sa Tammuz, sa Ab, sa Elul, ganyan. May mga nakaganon. Yun daw pong tatay ni John the Baptist, nasa spring, nandito po. Nung pong parang ipinaglihi po si John the Baptist, nandito sa part na to. So, after 9 months, ipinanganak siya. Di ba mas matanda siya ng 6 months kay Lord. Kaya po yung iba, ang computation po nila, baka nandito rin daw po ang birthday, February, March, or April. Yung iba naman, nandito po sa time na to ang sinasabi nila. Hindi nga po magkasundo yung mga Bible scholar. Kasi nga, wala naman talaga nakalagay sa Bible. Kasi nga, Christian, may gusto kang sabihin? Or baka po meron pang ibang nakakaalam nito? Kasi nga po, wala naman talagang tinuran sa Bible kung ano. Pero ang importante po doon, at makikita natin, meron pong ipinanganak. Yun nga po yung pinaka-importante. At saka sa computation po ng mga Bible scholar, it's either BC 4 to 6 po. Nandoon, pinanganak ang ating Panginoong Yesus. Ang pinaka-ano naman po nila doon, yun pong naging census. Yun naman po yung kanilang pinagparuonan doon sa pagkakapanganak sa Panginoon. Yung year, medyo natutukoy po, though nagkakagulo pa rin sila. Hindi pa rin matukoy kung 3, 4, 5, or 6. Kasi nga po, wala naman talagang eksakto na nakasulat. Pero, teka po, may notes ako kanina eh. Meron po akong ni-research. Baka meron pa po kayo ibang tanong. Pag naalala ko na lang po yung ni-research ko kanina, hindi ko makita ko saan ko po nilagay eh. Ito po ang trivia. Yung pong crucifixion po ng ating Panginoong Jesus, ito po ang merong computation po sila. It's either 30 AD raw po ito, Nisan 14. Diba, 14 ng araw na, unang buwan, 14. 30 AD. Ang katapat daw po nito sa atin, it's either April 7, 30 AD, or April 3, 30 AD. Yun daw po, yun yung merong naging ng computation, yun po yung crucifixion ng ating Panginoong Jesus. So yun po, sana po ay nasagot po yung ating question. Meron pa po ba kayong question? Malabo po ba? Sige po. Si Joseph, taga Nazareth, nagkaroon ng census. Tungo sila ron. Wala ngang bahay, wala ngang hotel, walang room. Nung night na yon, palagay ko ang census, hindi gagawin sa taglamig eh. I feel in my spirit. Pero ang paniwala ko, oh holy night, one night, he was born. Buti pa ang Katoliko naniniwala sa Pasko eh. Kahit December 25, Sun God Ra. Para daw sa Diyos na si Tammuz. I don't care. Mas malapit sila sa katotohanan. Yung iba,
hindi naniniwala kay Kristo. Christ was born one night, but not in winter. After the census, which is for me, summertime. So yun nga po, whether nandun po siya sa spring, February, March, April, or nandito po siya sa fall, September, October, ang importante po, may pinanganak na tagapagligtas. Gawa ng 12 months din naman yung Gregorian at saka yung isang calendar, di ba? Sa moon na nakabase. Ngayon, dahil nasa spring nga sa tingin natin, bali pumapatak siya ng January, February, March, April, May, June. Yun yung kalahati. Ngayon, bawat buwan diyan, may katumbos din na buwan doon sa moon calendar. Tama ba ako? So kung ang pagbabasehan natin, January, malamig. Malamig pa yan. February, malamig pa rin. Nagigit mo ba? So possible na March, mainit. April, up to May. So, alang eksakto. Ako hindi ko sinasabing eksakto. Ang tanong ko lang is, saan natin siya po pwedeng ilagay na buwan? Base sa katumbas nitong Gregorian calendar. So po pwede siya ng tag-init talaga naman posible siya pinanganak. Dahil pag taglamig sa Israel talagang malamig. So babase lang tayo doon sa season. Napunta nga sa spring feast. So nandun niya sa March, April, up to May. Pero possible para sa akin ay March to April. Wala akong base yan. Base lang sa... Kasi ang tinatanong ko lang na may buwan. Meron ding mga iba nga po nagsasabi na March or April. Then yung iba naman po, September, October. So, talaga pong pinagtatalunan po talaga yan. Basta importante na lang siya, whether December 25 or hindi. Thank God, may Pasko. Di ba? Pinanganak yung ating Passover Lamb. So, wala na po bang tanong? Maganda po kasi may mga tanong para next Sunday, meron ulit tayong sasagutin eh. Sige pala, let's pray, Father God. Salamat po sa mga salita mo na amin po na pagbulay-bulayan. Dalangin namin na patuloy pong magliwanag sa amin ang mga salita mo, yung mga bagay na nais mo pong ituro sa amin. Sa aming paghiwa-hiwalay, ang pag-iingat mo po ang sumaaming lahat. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hello, check.